Pagkarating sa ibaba ng lambak ay nakita nilang may ilang mga mamamayang Nephilim na ang nagsisimulang maglabasan sa isang makipot na bukana ng kuweba. May mga dalang lalagyanan ang mga ito at kagamitan sa pagtatanim. Tama nga ang sabi ni Artemis na may maglalabas ang mga Nephilim para asikasuhin ang kanilang taniman, hanggang sa makita ni Clea si Jorim, ang nag-iisang anak ni Duran. "Lino, si Papa Jorim ko. Hayon siya oh. Tara na, sumugod na tayo bago pa siya maunahan ng mga drulak." Wika pa ni Clea. Sabi naman ni Artemis, "Hindi muna, Clea. Kailangan maunang sumugod ang mga drulak para hindi mapaghandaan ang atake natin mula sa likuran. May mga kasama naman silang mga kalalakihan at nariyan din pala ang anak ng kanilang pinuno. Kaya hindi rin sila mapipinsala basta-basta." Ilang saglit pa ay nakita nilang suminyas na ang namumuno sa grupo ng mga drulak. Gumawa ang mga iyon ng kakaibang ungol, sabay nagsilabas na sa pinagkublian at sumugod. Makikita naman na mabilis na nakapaglabas ng sandata sina Jorim at ang 5 kasamahan nito na mga kawal. Agad nilang pinaatras ang mga kababaihan at pinabalik sa loob ng kanilang pamayanan. Tanging silang 6 na lang ang naiwan sa labas laban sa 10 mga malalaking nilalang na drulak. Naging mabangis ang pagsalakay ng mga drulak at masasabing puwersado ang mga pagbitaw ng atake. Kaya ang mga natatamaang kawal ni Jorim ay malayo ang kinakatalsikan. Si Jorim naman ay dinaan sa mabilis na pagkilos at pag-ilag ang laban. Sa kahihiwa sa likurang bahagi ng katawan, gaya ng batok, binti at hita. Kasi kung makikipagsabayan siya at sasalag sa malalakas na palo, ay siguradong iindahin niya rin talaga ang malalakas na palo ng mga drulak. Pilit binibilisan ng grupo ni Lino ang pagtakbo para agad na makalapit, at saktong nakita ni Kulas na nasa lupa na si Jorim at pinagtutulungan ng 2 drulak, ay pinagalaw niya ang lupa. Kaya nahirapang tumayo ang mga drulak. Natumba pa ang iba sa pagkawala ng balanse. Si Lino naman ay inilabas ang mahabang espada na gawa sa pinagsamang kyanite at kidlat. Sina Clea, Tiara at Artemis naman ay nagsimula ng pumana. Nasasangga ng mga drulak ang ibang palaso gamit ang kakaibang oblong na shield na parang kahalintulad ng likod ng pagong, pero may mga tinik-tinik iyon. Tila nabuhayan ng loob si Jorim nang makitang sina Lino at Kulas ang paparating. Kilala niya ang mga ito dahil nakasama din ang mga Nephilim sa digmaan sa mundo ng mga tao sa San Agustin. Mabilis gumulong papalayo si Jorim para makakuha ng distansya sa kasagupang drulak. "Ting-ting! Magpares kayo ni Manjo! Mahirap kumalaban ng 1-on-1 sa ganito. Kulas, sabayan mo si Kanso para hindi siya masingitan sa likuran." Wika pa ni Lino. Tumango naman ang lahat sa kanyang instruction. Nasa kabilang direksyon kasi sina Clea, Artemis at Tiara na pumapana sa likurang bahagi ng mga drulak. Batok kasi ang puntirya nila at gilid ng leeg. Dahil iyon ang nakikita nila na walang cover, na matigas na balat na parang balat ng bao ng pagong. Matinding sagupaan ang nangyayari sa pagitan ng 2 grupo. Tumalo ng mataas si Lino, sabay taga ng espada sa isang drulak. Pero sinalag noon ang kanyang atake gamit iyong oblong na shield. At laking gulat ni Lino nang may isa pang drulak ang bumangga sa kanya mula sa tagiliran. Kaya malayo ang kanyang kinatalsikan. "Kuya Lino!" sigaw pa ni Tingting. "Ayos na nga ako, Tingting! Ang kaharap niyo ang asikasuhin mo! Huwag kayong magpapatama! Umilag kayo at magpalipat-lipat ng pwesto!"
Sigaw pa ni Lino. Nakita niyang dinodouble team na siya ng mga drulak dahil nakikita nila na siya ang may pinakamalakas na aura sa kanilang grupo. Ilang saglit pa ay magkatalikuran na sina Clea at Jorim. Panay ang pana ni Clea sa binti at hita ng mga drulak para mapabagal ang paglalakad ng mga ito. Kahit bumabaon ang mga tira niyang palaso ay binabali lang din iyon ng drulak sa pamamagitan ng pagpalo ng espada nila na tila itim na buto na kung anong hayop. Jorim, kumusta ka na? Namiss kita. Wika pa ni Clea. Narinig naman iyon ni Artemis. Ngayon ka talaga nakipagkamustahan, Clea, no? Ano sa tingin mo ang isasagot niyan sa'yo? Heto, hirap na hirap sa kalabang drulak, kasama ka. Sumimangot naman si Clea at sinabing, asikasuhin mo nga dyan ang pagpana mo, Artemis. Huwag mong pakialaman ang diskarte ko rito. Nangungumusta lang eh. Hindi na siya sinagot ni Artemis at sinugod na ang isang drulak. Nagpadula siya sa lupa habang pumapana mula sa ibaba na ang punteriya ay ang liig na bahagi ng drulak na walang cover na makapal na kalasag. Pero bago pa siya makatago sa likurang bahagi, ay binanata naman siya ng isang malakas na sipa ng drulak mula sa tagiliran. Kaya napatalsik rin ito at namilipit sa sakit. Kahit ganoon ay nakapag-iwan naman siya ng 2 palaso sa liig ng drulak at nagsimulang tumagas roon ang itim na likido matapos bunutin ang palaso. Si Kulas naman ay panay ang pagbabato ng ipo-ipo paturo sa mga papalapit na drulak. Pero hindi niya ito magawang mapatalsik. Lumuluhod lang ang mga drulak habang nakasangga ang kalasag at nakabaon sa lupa ang dulo. Sina Tingting at Manjo naman ay dinaan sa patakbo-takbo ang estilo ng laban. Hindi rin naman sila madaling masundan ng mga drulak dahil mabibigat ang katawan ng mga iyon, kaya hindi rin nakakatakbo ng mabilis. Sa bahagi naman ni Lino ay naisip niyang hindi na uubra ang simpleng galawan lang, lalo at may kakaibang tigas ang gamit na kalasag ng mga kaharap na kalaban. Kulas! Patulain mo ako sa maliliit na ipo-ipo mo! Sigaw pa ni Lino. Agad namang ikinumpas ni Kulas ang isang kamay paturo sa harapan ni Lino at may 2 maliliit na ipo-ipo ang lumitaw. Doon tumapak si Lino, papalit-palit hanggang sa nasa taas na bahagi na siya. At mula doon ay saka siya tumalon papabulusok sa magkatabing drulak. Nagpalabas siya ng 2 espadang kyanite sa magkabilang kamay at diretsyong isinaksak iyon sa 2 drulak na parehong nakatingala na nakatingin sa kanya. Bumaon sa liig ng mga iyon ang espadang kyanite na umabot pa sa kaloob-looban ng katawan. Halos kasabay lang ng paglapag ni Lino sa lupa ay ang pagbagsak din ng katawan ng 2 drulak. Sunod naman niyang pinuntahan ay ang mga drulak na pumapaikot kina Jorim at Clea. Ilang saglit pa ay nakakarinig na sila ng malalakas pero mabibilis na yabag sa lupa na halatang tumatakbo ang pinanggagalingan ng mga yabag na iyon. Pagkalingon nila ay naglalabasan na mula sa lagusan ang mga nakakulay ginto na baluti na kawal ng mga Nephilim. Pinagtulungan na ng lahat ang natirang 8 drulak hanggang sa tuluyang matalo. Pagkalingon ni Kansu ay nakita niyang papalapit na sa kanya si Duran. Haring Kansu, anong masamang hangin ang nagdala sa iyo rito? Wika pa nito sabay yakap sa kaibigan. Sumagot naman si Kansu. Maraming dahilan ang pagpunta ko rito, kaibigan. Isa na roon ay para samahan si Lino na makarating rito ng ligtas. Lumapit na rin si Lino. Magandang araw rin sa iyo, Lino. Hindi ko akalaing magkikita tayong muli sa ganito kaiksing pagkakataon. Ikagagaling lang namin sa mundo nyo, di ba? Oo, Duran. Narito sa mundo nyo ang misyon ko, kaya kami narito. Ah, ganun ba? Sige, halika. Magsituloy na tayo sa loob ng pamayanan nang mapag-usapan na yung misyon nyo
Tumango naman si Lino at pumasok na sila sa loob ng pamayanan. Nagsalita naman si Lino pagkarating roon. Duran, nasaan ang harem nyo? Bakit aktibo pa rin ang kapangyarihan ko kahit narito na ako sa loob ng pamayanan nyo? Hindi namin nagagamit ang harem ngayon bilang proteksyon ng pamayanan. Kinuha na muna namin ang aming mga kapangyarihan na ipinasok roon dahil madalas na may mapadaang durlak sa bahaging ito. Ang ikalawang harem naman ay naroon sa ikalawang pamayanan na itinayo namin. Naroon kasi ang mga bata, matatanda at buntis. Maliit at tago ang pamayanang iyon, kaya naroon ang isang harem para magprotekta sa pamayanan. Paano nyo nga pala nalaman na may mga durlak na papasugo dito sa amin? Si Artemis ang nagsabi sa amin. Kagabi pa kami nasa itaas ng lambak. Mula sa itaas ay natatanaw niya ang ibaba. Kaya sabi niya kailangan na namin makababa para matulungan ang mga tao mo. Maliban ba sa mga sumugod rito, ay may namataan pa kayong mga durlak sa paligid? Dito sa kabilang bahagi ng lambak ay wala. Pero doon sa may pasong dugo, papunta sa kabundukan ay meron. Marami-rami rin. Ah, ganun ba? E ano nga pala ang misyon nyo rito sa mundo namin? Saka, kilala nyo rin pala si Haring Kanso. Oo, kasi ang kabiyak niyang si Tiara ay matagal lang gabay ni Kulas. Kaya naisipan namin na sa kanila dumaan sa pagpasok rito. Duran, ganito kasi yan. Nabanggit ko na yata sa iyo dati na may kaguluhang nagaganap sa pamunuan ng kaharian ng Avalon. Ipinag-utos ng kanilang reyna na kunin ang mag-ina ko dahil natatakot sila na maging kalaban ang anak ko balang araw. Isa rin kasing babaylan ang ina noon. Tapos noong makabalik ng Avalon si Kitaro, ay pinatay naman ang kanyang tiyuhin na hari na si Haring Agron. At siya ang pinaratangan na may gawa, kaya nagtatago siya ngayon. Kasama niya ang mag-ina ko. Pero hindi sila makatagos papuntang mundo ng mga tao dahil kontrolado ng mga tauhan ng reyna ang mga lagusan. Mahabang paliwanag pa ni Lino. Anong balak mo ngayon, Lino? At anong maitutulong namin sa iyo? Balak ko sanang pumunta sa Avalon at harapin ang hukbo nila para makuha ko ng aking mag-ina. Tila nagulat naman si Duran sa narinig. Sigurado ka ba dyan, Lino? Na wala nang mas maganda pang plano pa dyan? Baka nakakalimutan mo, ilang daang taong kami nagtatago sa kung saan-saan para hindi kami mahuli ng mga taga-Avalon na nagdeklara sa amin bilang mga bandido at rebelde. Tapos ngayon tuloy, kami na mismo ang pupunta sa harapan nila. Wala pa sa kalahati ang bilang naming lahat kumpara sa hukbong sandatahan ng Avalon. Kahit tumulong pa kayo, ay wala pa rin tsansa na mananalo kami sa laban. Oo, nangako ako sa iyo na handa akong ibuwis ang buhay ko kapag ikaw na ang nangailangan ng tulong. Pero hindi ibig sabihin noon na kasama roon ang aming buong pamayanan. Bumuntong hininga si Lino. Alam ko ang ibig mong sabihin, Duran. Pero may naiisip akong plano para hindi tayo lahat maubos. Sa hangganan ng teritoryo ng Avalon, nakabase ang isang malaking hukbo ng kasundaluhan na pinamumunuan ng isang matapang na general. Makukumbinsi natin iyon na pumanig sa atin. Lalo at ang reyna mismo ang pumatay sa kuya noong general na siyang kanilang hari. Hindi bababa sa 2,000 ang tauhan niya roon. Sapat iyon para mapasuko ang kanilang reyna at mapaamin sa krimen na ginawa niya sa hari. Sumagot naman si Duran. Oo, Lino, tama ka. 2,000 nga mahigit ang madalas na bilang ng hukbo na nagbabantay sa hangganan ng teritoryo. Pero, hindi mo rin ba nabalitaan na 3 kampo ang nakapaligid sa kaharian ng Avalon na may tig 2,000 kawal? Ibig sabihin, may 6,000 kawal sa labas ng kaharian. At may 2,000 pa na nakabase sa loob na siyang nangangalaga sa seguridad sa mga kastilyo. 8,000 na iyon lahat. Tapos iilan lang tayo. 100 lang mahigit ang hukbo ko. Tapos idagdag pa ang kakayahan nyo na katumbas ng tig 10 katao. Sa tingin mo, sapat na iyon? Mahabang paliwanag pa ni Duran. Sinagot naman siya ni Lino. Oo, Duran,
may naisip akong paraan. Hindi madali at lubhang delikado. Pero sigurado naman akong epektibo. Ano naman yung Lino? Magdadala tayo ng Durlock sa mismong tarangkahan ng Avalon. Hahanap tayo ng grupo ng Durlock na mga nasa 100 lang mahigit ang bilang. Papahabulin natin sila hanggang sa makarating sa Avalon. Nasa kontinenteng ito ang Avalon, di ba? Kaya hindi mahirap dalhin sa direksyon nila ang mga Durlock. Agad namang umalma si Kansu. Pero Lino, kapag may Durlock na makapagtawag ng karagdagang puwersa at makarating ng Avalon ang kalahati ng puwersa ng mga Durlock, siguradong walang matitira sa kahariang iyon. Hindi lang ang mga namumuno ang malilipol, pati na ang mga inosenteng mamamayan. Sino pang pamumunuan ng kaibigan mong si Kitaro kung pagkatapos ng paglusob ng mga Durlock ay malilipol na ang lahat? At ang masakla pa, maging tayo ay mahihirapan. Paano natin makukuha ang mag-ina mo sa gitna ng kaguluhan? Kapag naroon na ang Durlock, ay maliit ang tsansa natin na makaligtas. Saglit na tumahimik si Lino. Maya-maya ay saka siya nagsalita. Pasensya na kayo. Nag-iisip lang din ako ng paraan, Kansu, kung paano mababawasan ang pwersa ng mga Durlock. Naisip ko na kung nasa mahigit 100 lang ang mahahakot natin, sakto lang iyon para makuha ang atensyon ng hukbo ng Avalon, habang tayo naman ang papasok sa mismong kastilyo nila. Ang hukbo mo naman ay sa malayo lang. Hindi sila agad sasabak sa laban. Tatawagin na lang natin sila kapag kailangan na natin ng backup para makatakas. Muli namang nagsalita si Duran habang hawak ang isang kahoy at may idinrowing sa lupa. Ito Lino ang pamayanan namin. 2 bundok lang mula rito ay ang Avalon na. Itong bahaging ito ay malawak na kagubatan. Didiretsuhin lang yan hanggang sa dulo. Teritoryo na yan ng mga Durlock. Nasa dulo niyan ang ikalawang pinakamalaking base nila. Mas maliit kaunti sa base nila na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pasong Dugo. Ayon pa sa aking balita ay hindi bababa sa 20,000 Durlock ang nariyan sa ikalawang base nila. Anong kasiguraduhan natin na hindi makakatawag ng backup ang mga Durlock na dadalhin natin sa Avalon? Kapag nagkataon ay walang matitira sa ating lahat, pati na sa kaharian ng Avalon. Kaya kung maaari ay mag-isip na lang muna tayo ng hindi ganoon kadelikadong paraan. Sumabat naman si Kanzu. Kumain at magpahinga na muna tayong lahat. Mamayang gabi, magpulong tayong muli kapag kalmado na ang ating isipan at nakapagpahinga na ang katawan. Baka may maisip pa tayong mas magandang plano kaysa sa imbitahan ang mga Durlock sa laban. Tumango naman si Lino dahil alam niyang tama ang 2 pinuno na kaharap niya. Masyado na siyang desperado sa misyon na iyon, kaya gusto niya nang matapos at makauwi na sa mundo ng mga tao. Dinala sila sa magkakahiwalay na mga kubo para kanilang pagpapahingahan. Pinahatiran na lang sila ng makakain at maiinom, saka sila nagsitulog. Magtatanghali pa lang naman ng oras na iyon. Kinagabihan, pagkagising, ay nakatulala si Lino na nakatanaw sa mga Nephalim na abala sa kanilang pang-araw-araw na aktibidad. Pero walang makikitang bata o matatanda roon dahil ayon pa kay Duran, ipinadala niya na ang mga iyon sa kanilang ikalawang pamayanan, kung saan mas ligtas kaysa doon sa kanilang kinaroroonan. Kinagabihan ay dinala sila ni Duran sa isang mahabang tent kung saan may mahabang lamesa na may mga pagkain. Doon sila pinakain habang nagkikwentuhan. Ano, meron na ba tayong ibang ideyang naiisip kung paano maililigtas ang mag-ina ni Lino? Tanong pa ni Duran. Sumagot naman si Clea. Siguro po, mas mabuting kausapin muna natin si General Arthur. Siya ang bunsong kapatid ng namatay na hari. Tiyuhin siya ni Kitaro. Siya ang namumuno sa hukbo na nasa hangganan ng teritoryo ng Avalon. Maaaring matulungan niya tayo para makapasok sa loob ng Avalon nang hindi namamataan ng mahal na reyna at ibang mga kaalyado nito. Hindi rin kasi natin alam kung nasaan na ngayon si Kitaro. Maaaring nakalabas na siya ng Avalon.
O kung hindi man, ay naroon pa rin sila nagtatago sa sekretong dimensyon. Sumagot naman si Kanzu. Sumasang-ayon ako roon, Lino. Mangalap muna tayo ng impormasyon pagkarating doon bago tayo mag-isip ng paraan sa pagpasok sa loob. Iiwanan na muna natin ang hukbo ni Duran sa malayo at ipapatawag na lang kung kinakailangan na talaga. Ano sa tingin mo, Lino? Saglit na nag-isip si Lino. Oo, mukhang tama kayo. Sumasang-ayon ako sa planong iyan. At ang tanong, kailan tayo pupunta roon? Sabi naman ni Duran, bukas na kaagad. Samantalahin natin na hindi pa panahon ng pagruronda ng mga Drolak sa bahaging malapit sa Avalon. Baka sa mga susunod na linggo ay narito na naman sila sa malapit. E di sige, kailangan na natin magpahinga ng maaga nang makapag-ipon tayo ng lakas sa paglalakbay bukas. Wika naman ni Kanzu na sinang-ayunan ng lahat. Matapos makapaghapunan at makapagkwentuhan ng ilang oras, ay halos magkakasabay na silang tumayo upang bumalik sa kubong kanilang tutulugan. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na ang lahat. Nakaimpake na sa kanilang mga bag ang pagkain at tubig na babaunin. Kasama na nila sa paglalakbay sina Duran at Jorim. Ang hukbong pandigma naman nila ay susunod na lang sa ikalawang araw at hindi rin naman ang mga iyon lalapit ng sobra sa teritoryo ng Avalon para hindi makatawag pansin na magpapaalerto sa mga namumuno ng kaharian. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, ay atin unang dalawin ang sitwasyon sa mundo ng mga tao. Pasado 3:00 ng hapon, nang bumaba sa isang pampasahirong bus, ang isang dalagang nakasombrero ng itim, naka-shade, nakapantalon at naka-jacket. Kahit mabalot na balot ito, ay mahalata pa rin na maputi o isa itong mistisahin. Dahil sa maputing kulay ng pisngi na mamula-mula pa kaunti. Pagkababa ng terminal ay saglit siyang umupo sa waiting area. Hinintay niya munang makaalis ang karamihan ng mga pasaherong bumaba para wala nang manggugulo sa kanya na mga porter at mga tricycle driver na mag-aalok ng kanilang serbisyo. Lumapit siya sa istol ng hotdog sandwich at bumili ng isa, pati tubig na maiinom. Tahimik lang ang dalaga na kumakain habang nakikinig sa kwentuhan ng mga taong naroon nakatambay. Alam niyo ba na may sumalakay na naman daw ng mga kung ano-anong kababalaghan sa San Agustin? Parang kamakailan lang napabalitang pinatay ng mga aswang ang mayor nila doon na. Tapos ngayon, meron na naman pala. Ano bang meron sa bayan na iyon? Bakit gustong-gusto ng mga aswang? May isa naman na nagsalita. Akala niyo ba na sa San Agustin lang iyon nangyayari? Noong nakaraang gabi lang ay may 2 dalagang estudyante ang inatake ng mabalahibong nilalang sa bakanting lote sa unahan lang ng paaralan. May ilan nga raw na nagtangkang tumulong. Kaso noong salubungin sila ng isang mabalahibong lalaki, ay nagsiatrasa na lang din. Kaya ayun, natangay ang 2 dalaga. Naku, napakadelikado pala talaga ng panahon ngayon. Kahit nga pala dito ay meron na naman. Kaya pala, bentang-benta ngayon ang mga tricycle na kinukontratang hatid sundo ng mga estudyante. Kahit high school at kolehiyo na. Dahil pala sa ganoon. Kwentuhan ng mga tindera at tricycle driver sa tabi. Tahimik lang na nakikinig ang dalaga. Matapos maubos ang kinakaing sandwich, ay saglit na kinapa ang baril sa kanyang tagiliran. Naroon naman, maging ang jungle knife sa gilid ng backpack ay nakahanda pa rin. Nang biglang may babaeng tumabi rin sa kanya, mabilis nang iba ng posisyon ang dalaga. Naanimoy niyakap lang ang sarili dahil nag-cross arms ito, pero nakahawak na siya sa kanyang dalang baril. Nang magsalita ang dalagang tumabi. Easy ka lang. Ako lang to, no? Long time no see, ah. Where have you been? Siguro, narinig mo na rin ang mga kwento tungkol sa
pag-atake ng iba't ibang uri ng mga aswang sa magkakatabing bayan. Teka, anong ginagawa ni Lino tungkol doon? O mas tama yatang tanong kung nasaan siya? Bakit wala akong nabalitaan na nakikipaglabang albularyo sa mga aswang na iyon? Mahinang bumulong si Rosalia habang nakayuko pa rin. Sino ka at bakit ang dami mong alam tungkol sa amin? Ang dali mo namang makalimot. Matapos ko kayong tulungang makapasok at makalabas ng buhay sa laboratorio, nakalimutan mo na ako agad. Napalingon si Rosalia sa katabi. Roulette? Oo, ako nga. Bakit naman gulat na gulat ka? Para kang nakakita ng multo. Akala ko kasi namatay ka na doon sa pagsabog ng mga laboratorio. Masamang damo eh. Kaya mahirap mapatay. Noong iniwan niyo na ako ay naalala ko na may nakatagong escape capsule si Mayor. Para kung sakaling hindi niya makontrol ang sitwasyon ay may paraan pa rin siya para makaligtas. Kaya ayun ang ginamit ko. Natagalan nga lang ako sa paglabas dahil lumubog sa lupa ang laboratorio. Pero hindi naman nadurog ng sobra ang loob kaya nagawa kong makalabas pa rin pagkalipas ng 2 linggo. Ganon ka katagal na nakulong roon? Abay, oo naman. Ano bang akala mo sa bundok na yon? Mababa lang? Ang lalim kaya nung kinalubugan ng laboratorio. Mabuti nga at kinabisado ko yung blueprint ng gusali. Pati na rin yung tunnel. Kaya may idea ko kung saan ako pwedeng dumaan. Pagkalabas ko nga ay ilog na at malayo na sa mismong bundok. Teka, ikaw naman ang magpaliwanag. Nasaan na ba ang pogi mong jowa? Bakit hindi mo kasama? At bakit pala nakita kong bumaba ka ng bus? Saan ka galing? Galing ako sa Maynila. Na-stroke ang daddy ko. Bakit hindi mo kasama si Loverboy? Wala rito ngayon si Lino. Wait! What do you mean na wala? Wala dito sa San Narciso? Hindi. Wala siya sa mundo natin. Naroon siya sa mundo ng mga engkanto. Wow! Level up na talaga si Lino. Dati, local earth lang ang misyon. Ngayon, spiritual earth vision na. So, tara na? Aya pa ni Roulette. Teka, anong ibig sabihin mo na tara na? Wala ka bang bahay rito? Wala eh. Nakikitulog lang ako sa iba't ibang mumurahing motel. Limitado ang budget ko dahil lahat ng pera ay nagamit ko na sa unit ko sa loob ng laboratorio. Hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataon na makapagbitbit pa ng panggastos bago nakalabas doon. Ibig mong sabihin, makikituluyan ka sa amin? Oo. Wala pa nga yun sa kalahating kabayaran sa pagtulong ko sa inyo. At pagligtas ko na rin sa mga buhay nyo. Tsaka, anong gusto mo? Isa-isahin ko pa ang mga utang nyo sa akin? Oo. Tara na. Ang dami mo pang sinasabi eh. Tumawag na siya ng isang tricycle at sumakay na silang dalawa. Teka. Ano palang sasabihin ko sa pamilya ni Lino kung sino ka? Di sabihin mo na pinsan mo ako. Kasama mo ako galing Maynila. Oo sige. Yan na lang ang ipapaliwanag ko. Parang hindi ka kilala ni Lolo Ino. Nariyan siya, nagpaiwan. Di bulungan mo na lang ng pasimple. Kasi ang pangit naman kung sasabihin mo sa pamilya ni Lino kung sino talaga ako. Sinong magtitiwala sa isang assassin at tauhan ng mga aswang at sindikato ni Mayor? Oo na, sige. Naiintindihan ko naman. Pero binabalaan kita ha.
ayusin mo ang pag-uugali mo kapag kaharap mo na ang pamilya ni Lino. May mga bata pa sa pamilya nila. Kaya bawal ang mga salitang kalye at mga sensitibong bagay. Wika pa ni Rosalia. Tumango naman ang nakangiti ang dalagang si Roulette at nagtuloy na nga sila sa pag-uwi sa bahay ni Nalino. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 246. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.